na kahit hindi natin personal na kilala ay may tuturing nating naging parte ng ating buhay, katulad na lamang ng mga iniidolo nating mga artista o mga personalidad na nagpapaalala sa isang yugto ng ating buhay. Para sa mga batang 90s, isa na marahil sa pinakakilalang personalidad ay si Barbie Hsu, isang banyaga na nakilala dahil sa isang palabas na inaabangan, sinubaybayan at nagpakilig sa maraming Pilipino. Kaya naman ang kanyang biglaang pagpanaw noong 2 ng Pebrero 2025 ay labis na ikinabigla ng marami. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Barbie Hsu na humantong sa trahedyang ito ng kanyang buhay? Ating tuklasin ang totoong rason at balikan ng kanyang makulay na buhay. Si Barbie Hsu, na may totoong pangalang Hsu Shi-yuan, ay isinilang noong October 6, 1976 sa Taipei, Taiwan. Lumaki siya sa isang masayang pamilya kasama ang 2 kapatid na babae. Isa na rito ang kanyang nakababatang kapatid na si Di Hsu, na kalaunan ay naging isang sikat ding TV host at aktres. Mula pagkabata, mahilig na si Barbie sa sining at entertainment. Meron siyang talento sa musika, pag-arte at hosting. Kaya hindi katatakang pinili niyang mag-aral sa Taipei Huakang Art School, isang paaralan na nagtaguyod ng maraming kilalang artista sa Taiwan. Taong 1994 nang magsimula si Barbie sa showbiz bilang bahagi ng pop duo na SOS o Sisters of Hsu, kasama ang kanyang kapatid na si Di Hsu. Sumikat sila sa Taiwan, lalo na nang sumikat ang kanilang kantang 10 Minute Love. Sa kabila nito, hindi naging madali ang kanilang landas dahil sa problema sa kontrata. Napilitan silang baguhin ang pangalan ng kanilang grupo na naging ASOS. Habang patuloy nilang tinatahak ang industriya ng musika, napagtanto ni Barbie na mas gusto niyang mag-focus sa telebisyon, partikular na sa hosting at pag-arte. Sa tulong ng kanyang natural na karisma at talino sa pagsasalita, naging isa si Barbie sa pinakasikat na TV host sa Taiwan. Nakilala siya sa kanyang pagiging articulate o pagiging matatas magsalita, kalog at palabiro. Kaya naman nagustuhan siya ng maraming manonood. Kasama ang kanyang kapatid, naging host siya ng ilang sikat na variety shows tulad ng Guess noong 1996 hanggang 2000, isang palabas na may celebrity guests at iba't ibang challenges. 100% Entertainment noong 1998 hanggang 2005, isang music at entertainment show at Gourmet Secrets of the Stars noong 2007 to 2008, isang lifestyle at food show. Bagamat nagtagumpay si Barbie bilang isang TV host, naramdaman niyang tila may kulang pa. Gusto niyang mas patingkarin ang kanyang career, kaya nagdesisyon siyang subukan ng pag-arte, isang desisyong nagpabago ng tuluyan sa kanyang buhay. Sa simula, maliit na mga papilang ang natatanggap ni Barbie sa mga drama sa Taiwan, ngunit hindi nagtagal, napansin ng mga direktor ang kanyang husay sa pag-arte. Mula sa pagiging isang TV host, unti-unti siyang nakilala bilang isang magaling na aktres. Hindi kalaunan, dumating ang pinakamalaking oportunidad ng kanyang buhay, ang palabas na Meteor Garden noong 2001. Hindi inakala ni Barbie na ang Meteor Garden ang magiging susi sa kanyang sobrang kasikatan. Hindi lang sa Taiwan kundi sa buong Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ang Meteor Garden ay adaptation ng Japanese manga na Boys Over Flowers o Hana Yori Dango. Ikinuwento nito ang buhay ni Shansai, isang matapang at matatag na dalaga mula sa simpleng pamilyang napunta sa isang prestihiyosong paaralan kung saan naghahari-harian ang 4 na mayayamang binatang tinatawag na F4 o Flower 4. Nung nag-audition si Barbie para sa papel na siya ang tamang tao para sa karakter, wala pa siyang malawak na karanasan sa pag-arte o malaking papel na ginampanan bago ang palabas, at kilala lang siya bilang isang TV host at dating singer. Ngunit nang makita ng mga direktor ang kanyang natural na galing sa pag-arte, lalo na ang kanyang matapang at palabang personalidad, nakuha niya ang papel. Sa isang iglap, siya ang napiling maging pinakasikat na babaeng karakter sa Taiwanese drama history. Nang ipalabas ang Meteor Garden, naging instant hit ito sa buong Asia. Hindi lang sa Taiwan kundi pati sa China, Hong Kong, Japan, South Korea, Pilipinas, Thailand at Indonesia. Maraming manonood ang nahumaling sa kwento ng pag-ibig, laban ng mahihirap at mayayaman at pagharap sa mga hamon ng buhay. Si Barbie Hsu bilang Shansai ay naging larawan at huwaran ng maraming kabataan. Hindi siya madaling sumuko kahit pamahirap ang buhay sa eskwelahan. Hindi siya natakot harap ang mayayabang at makapangyarihang F4, at ang kanyang love story kay Dao Ming-se na ginampanan ni Jerry Yan ay isa sa pinaka-iconic sa kasaysayan ng Asian drama. Dahil sa tagumpay ng Meteor Garden, naging household name si Barbie at ang kanyang mga co-actors sa palabas. Naging trending ang mga eksena ng mga palabas at madalas makita ang mga kabataan na ginagaya ang mga ito maging ang kanilang style of fashion. Sa kabila nito, ang biglaang kasikatan ay hindi madali para kay Barbie. Dahil sa sobrang dami ng kanyang fans, halos wala na siyang pribadong buhay. Nagkaroon siya ng matinding pressure sa trabaho. Naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto at halos wala ng pahinga. Bukod dito, lahat ng kilos niya ay binabantayan ng media at hindi nakaligtas dito ang kanyang buhay pag-ibig. Dahil dito,
Nagkaroon ng maraming haka-haka tungkol sa kanyang mga nakarelasyon, lalo na kay Vic Zhao, ang isa sa kanyang leading man sa ibang mga proyekto. Matapos ang tagumpay ng Meteor Garden, gusto ni Barbie na patunayang hindi lang siya pang romance drama. Kaya naman tinanggap niya ang mga mas seryosong papel sa mga palabas tulad ng Mars noong 2004, isang psychological romance drama kung saan nakasama niya si Vic Zhao na mas mature at mas malalim ang kanilang pagganap. Corner with Love noong 2007, isang romantic comedy na nagpakita ng kanyang talento sa pampamilyang kwento. At Summer's Desire noong 2010, isang drama kung saan mas mature at emosyonal ang kanyang role. Bukod sa pag-arte, naging fashion at beauty icon din siya. Marami ang humahanga sa kanyang simple pero eleganteng style, kaya naman naging ambassador siya ng maraming beauty at fashion brands. Habang patuloy ang kanyang pag-usbong sa showbiz, unti-unting naging mahirap para kay Barbie ang pressure ng kasikatan. Minsan umabot siya sa sobrang pagkapagod na nagdulot ng mga problema sa kalusugan. Napansin ng media na naging mas tahimik siya sa personal niyang buhay. Dumami ang mga tanong kung bakit hindi pa siya nag-aasawa o nagkakaroon ng pamilya. Ngunit hindi nagtagal, ang lahat ng ito ay nagbago. Matapos ang maraming taon sa industriya, nagsimulang maghanap si Barbie ng higit pa sa kasikatan. Isang bagay na magbibigay sa kanya ng mas personal na kasiyahan. At yun ay ang pag-ibig at pamilya. Ilang beses siyang nalink sa kanyang mga co-stars pero nanatili siyang pribado pagdating sa personal na buhay. Ilan sa mga lalaking na iuugnay sa kanya ay si Vic Zhao, ang kanyang co-star sa Meteor Garden at Mars. Matagal silang naging malapit at umamin sila na nagkaroon ng relasyon. Pero kalaunan, naghiwalay sila dahil sa magkaibang personalidad at pananaw sa buhay. Si Blackie Chen, isang sikat na TV host sa Taiwan at matagal na niyang naging kaibigan. Ngunit kalaunan napagtanto ng fans na magkaibigan lang talaga sila. Si Lan Chanlong, isang Taiwanese actor na nakarelasyon niya sa maikling panahon. Si Koo Jun-yop o DJ Koo, isang South Korean singer mula sa grupong Klon na sikreto niyang nakarelasyon noong huling bahagi ng 1990s. Ngunit naghiwalay sila at hindi na muling nagkausap ng higit 2 dekada. Bagamat maraming chismis, si Barbie ay hindi nagmadali sa pag-aasawa hanggang dumating ang isang lalaking hindi inaasahan ng lahat. Noong Oktubre 2010, nagulat ang publiko nang i-anunsyo ni Barbie Hsu ang kanyang engagement kay Wang Xiaofei, isang Chinese businessman na tagapagmana ng South Beauty Restaurant Empire. At ang pinaka-nakakagulat, wala pang 50 araw nang sila ay magkakilala bago sila nagdesisyong magpakasal. Dahil sa sobrang bilis ng relasyon, maraming fans at media ang nagduda kung magtatagal ang pagsasama nila. Pero ayon kay Barbie, nararamdaman niyang si Wang Xiaofei na ang tamang tao para sa kanya. Sa loob lamang ng isang buwan noong November 16, 2010, ikinasal sila sa isang engranding seremonya sa Beijing, China. Dumalaw maraming kilalang personalidad sa industriya ng entertainment at business. Matapos ang kasal, unti-unting lumayo si Barbie sa entertainment industry. Hindi na siya ganong tumanggap ng acting projects at mas pinili niyang maging isang may bahay. Masaya siya sa bagong yugto ng kanyang buhay, ngunit hindi rin naging madali ang paglipat sa isang tahimik at pribadong buhay bilang asawa ng isang negosyante. Noong 2014, isinilang ni Barbie ang kanyang unang anak. Babae ito at pinangalan ng Wang Shiyue. Dahil sa mahinang pangangatawan, naging mahirap para kay Barbie ang pagbubuntis at panganganak. Madalas siyang nauospital dahil sa matinding pagkapagod at iba pang komplikasyon. Noong 2016, isinilang naman niya ang kanyang pangalawang anak. Isang lalaki naman na pinangalan ng Wang Shilin. Ang pagiging isang ina ang naging pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Mula sa isang malayang babae sa showbiz, natutunan niyang ialay ang panahon at lakas sa kanyang pamilya. Sa kabila ng tila maayos na takbo ng buhay ni Barbie, may ilang mga problema siyang kinaharap, lalo na sa kanyang kalusugang mas lumala matapos siyang manganak. Ang ilan sa mga ito ay ang epilepsy na naging sanhi ng kanyang pagkakaroon ng seizures at madalas na panghihina. Mitral valve prolapses, isang kondisyon sa puso na nagpapahirap sa kanyang katawan tuwing pagod o stress. Madali rin siyang dapuan ng sakit kung kaya't madalas siyang magpahinga at umiwas sa sobrang pagod. Sa kabila nito, nanatili siyang positibo at matatag. Palaging inuuna ang pamilya at mga anak. Sa una, naging masaya ang buhay may asawa ni Barbie, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga problema sa relasyon. Sa loob ng maraming taon, may lumulutang na chismis tungkol sa kanilang hindi pagkakasundo, lalo na noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang long-distance setup, stress sa negosyo ni Wang Xiaofei, at iba pang personal na issue ay naging dahilan ng madalas nilang pagtatalo. Noong 22 ng Nobyembre 2021, kinumpirma ni Barbie na hiwalay na sila ni Wang Xiaofei matapos ang 11 taong pagsasama. Ang kanilang diborsyo ay naging malaking balita, ngunit hindi sila nag-away sa publiko. Sa halip, tahimik nilang inayos ang paghiwalay at nagkasundo sa co-parenting ng kanilang 2 anak. Matapos ang diborsyo, isang dating pag-ibig ang bumalik sa buhay ni Barbie. Si Koo Jun-yuk, DJ Koo kung tawagin, na kanyang ex-boyfriend mula 1998. Sa loob ng higit 20 taon, wala silang komunikasyon, ngunit nalaman ni Koo Jun-yop ang tungkol sa paghiwalay ni Barbie. Nagdesisyon siyang hanapin itong muli.
Ginamit niya ang lumang numero ng telepono ni Barbie at laking gulat niya nang gumana pa rin ito. Nang sumagot si Barbie, nag-umpisa na silang mag-usap. At sa isang iglap, naging parang kahapon lang ang kanilang nakaraan. Ang kanilang muling pagsasama ay hindi nagtagal sa panliligaw dahil sa matagal na nilang nawalang panahon ay nagdesisyon silang magpakasal agad. Dahil nasa South Korea si Koo noong panahong yon at hindi makabiyahe agad dahil sa COVID-19 travel restrictions, nagpropose siya kay Barbie sa pamamagitan ng telepono. Hindi na nagdalawang isip pa si Barbie, tinanggap niya ang proposal at noong Marso 2022 ay opisyal silang ikinasal. Matapos ang kasal, ay nagdesisyon si Koo Jun-hyuk na lumipat sa Taiwan para makasama si Barbie. Hindi tulad ng dati niyang kasal, hindi na siya muling bumalik sa showbiz. Mas pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama si Koo at ang kanyang dalawang anak. Makikita sa ilang social media posts ang kanilang simple at masayang buhay. Si Koo ay naging napakasuportadong asawa, hindi lang kay Barbie, pati na rin sa mga anak nito. Mas pinili nilang lumayo sa mata ng publiko at nag-focus sa kanilang pamilya at bumuo ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng kanyang panibagong kasiyahan, hindi pa rin bumuti ang kanyang kalusugan. Naging priority ni Barbie ang kanyang kondisyon at madalas siyang nagbabawas ng aktibidad para mapangalagaan ang kanyang kalusugan. Bagamat maraming fans ang nag-aabang ng pagbabalik sa showbiz ni Barbie, alam niyang mas mahalaga ang kanyang pamilya at kalusugan. Ang takbo ng buhay ni Barbie, bagamat hindi perpekto, ay naging makabuluhan lalo na nang bumalik ang dating pag-ibig. Naging masaya ang kanyang uling taon, ang hindi inaasahang trahedya. Noong Enero 2025, nagdesisyon sina Barbie at Koo Jun-hyuk na magbakasyon sa Japan upang ipagdiwang ang Lunar New Year kasama ang kanyang mga anak. Subalit habang nasa Japan, si Barbie ay nagkatrangkaso. Noong una mukhang simpleng sakit lang, ngunit dahil sa kanyang mahinang immune system, lumala ito at naging matinding pulmonya. Sa loob ng ilang araw lumubha ang kanyang kondisyon at sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang lumaban. Ados ng Pebrero 2025, pumanaw nga si Barbie Sue sa edad na 48 at ang kanyang pagpanaw ay ikinalungkot ng milyong-milyong fans sa buong mundo. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay agad na naging trending topic sa Pilipinas. Maraming fans ang hindi makapaniwala nang si Barbie Sue, ang kumatawan sa matapang na babaeng si Shansai ng Meteor Garden, ay wala na. Ang kanyang asawa na si Koo Jun-hyuk ay labis na nagluksa dahil para sa kanya ay hindi pa sapat ang 2 taon ng kanilang muling pagsasama para mabawi ang mga panahong nawala sa kanila. Ang kanyang kapatid na si Dishu ay nagbigay ng isang emosyonal na mensahe na kung isasalin sa Tagalog ay, "Ang aking ate, ang pinakamagandang bituin sa buhay ko, ay nagpaalam na. Mahal na mahal kita, Barbie." Ang kanyang dating mga co-stars kabilang sina Jerry Yan at Vic Zhao ay nagbigay rin ng kanilang pakikiramay. Sinasabing isa siya sa pinakamatibay, mabait at tunay na inspirasyon sa kanilang industriya. Matapos ang kanyang pagpanaw, maraming gawad parangal at tribute ang inalay sa kanya bilang ang Meteor Garden Cast Reunion 2025 kung saan muling nagtipon ang kanyang dating mga co-stars para alalahanin at parangalan siya. Ang Taipei Film Festival Tribute 2025 na nagbigay pugay sa kanyang di malilimutang kontribusyon sa pelikula at telebisyon at pagtayo ng Barbie Sue Memorial Fund, isang organisasyong itinatag upang tumulong sa mga may epilepsy at iba pang sakit na may kaugnayan sa kanyang pinagdaanan. Si Barbie Sue ay maaaring na maalam ng maaga, ngunit ang kanyang kwento, talento at inspirasyon ay mananatili magpakailanman. Sa kanyang bawat ngiti, bawat eksena at bawat kwentong iniwan, ipinaalala niya sa atin na ang tunay na kagandahan ay nasa tapang ng puso, sa kakayahang magmahal at sa pagpili ng sariling kaligayahan. Sa huli, hindi lang siya isang artista, siya ay isang alamat na magpakailanman ay mananatili sa puso ng kanyang mga taga